araw-araw na pagtatrabaho po sa ilalim ng matinding sikat ng araw, alikabok at hangin. Maraming Pilipino manggagawa, lalo na po ang mga construction worker, street vendor, farmer, traffic enforcer, ang nabibilad sa panganib ng pterygium. Panoorin po natin ito. Ang Pilipinas ay isang tropical country na may mataas na exposure sa ultraviolet o UV radiation. Ito ang pangunahing dahilan sa pagkakaroon ng isang eye problem na tinatawag na pterygium o surfer's eye. Ang pterygium o mas kilala sa Pilipinas bilang pugita sa mata ay isang karaniwang kondisyon ng mga Pilipino, lalo na sa mga madalas magtrabaho sa ilalim ng araw na kung saan may manipis na laman na tumatakip mula sa conjunctiva patungo sa cornea. Bagamat non-cancerous, maaring magdulot ito ng panganib sa paningin kung lumaki at umabot sa visual axis. Kaya mahalaga na malaman kung paano nga ba ito maiiwasan. Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw dito sa Say ni Doc. At kaugnay nga po niyan mga kababayan, makakasama po natin ang ophthalmologist na si Dr. Darby Santiago. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning sa inyong dalawa at thank you for having me here today. Thank you for joining us, Dr. Darby. Alright, may mga stages po ba itong pterygium, Doc? May mga stages yan. Katulad ng sinabi sa video, ang mga na-aapektuhan kadalasan ay mga farmers, yung mga naka-expose sa araw sa hangin. No? At yung mas matagal na pag-expose ninyo sa araw sa hangin, mas palala ng palala yung pterygium. Pero hindi naman lahat nagkakaroon ng pterygium. Ilan-ilan lang. No? Well, tama ba yung nabasa ko na mas marami daw nagkakaroon nito sa mga tropical countries gaya ng Pilipinas? Oo, tama yan. No? Mas marami talaga sa mga tropical countries dahil nga sila yung mga mas malakas ang UV, no? Exposure sa UV light, ultraviolet light at saka sa iba pang. Pero yung mga katulad ng mga fisher folks, no, na nasa dagat sila lagi, mas ang reflection is from galing sa dagat, galing sa araw, tapos sa hangin. Kaya madalas makikita ito sa mga mangingisda natin. Okay, ano po ang sanhi nito, Doc? At saka, sino po yung mga, kumbaga, at risk in terms of siguro age? Meron po bang ganun, Doc? Sa edad naman, wala naman tayong pinag-uusapan na at risk, no? Kadalasan, ito nga yung mga pagkaka-expose doon sa, sa sunlight, sa wind, sa mga iba-ibang environmental damages, no? Okay. Ang ano lang dito is kailangan lang iwasan maglagay lang ng mga protection para hindi masyadong mag-develop or umarangkada yung pterygium. Dahil hindi ito mabilis, no? Laman lang to na patuloy na tutubo sa loob ng mga ilang taon, no? Minsan humihinto siya. Minsan tuloy-tuloy yung pagtubo niya. Kung makikita ninyo sa mga pictures na dito sa mga litrato, ay unti-unting lumalaki yung pterygium. At yung stages na sinasabi natin, ito ay maaring galing to sa gilid lagi. Ayan, katulad doon nasa litrato. Okay. Sa gilid, ito, na dalawang side pa, ito nasa litrato ngayon. Ngayon makikita mo na parang unti-unti siyang papasok sa mga susunod na photos, no? At yun, no, tingnan niyo itong litratong to, particular na to, makikita niyo na ang kapal doon sa bandang gitna, no? Kaya yung pterygium, minsan napagkakamalan siya na katarata. Okay. Hindi siya yung katarata kasi ang katarata nasa loob, hindi natin nakikita. Itong pterygium nakikita natin, no? At yun nga yung sinasabi ng visual axis kanina. Ito, tinatakpan na niya, halos tatakpan na niya yung visual axis, no? Okay. At ang epekto niyan ay medyo sa paningin, pwede niyang takpan yung paningin mo o kaya habang medyo nasa gilid pa siya, nagkukos na siya nung sinasabi nating astigmatism. So, isa siya sa mga pwedeng maging sanhi o dahilan ng pagkakaroon ng astigmatism ng ating mata. Okay. Okay. Doc, sa early stage ng pterygium, paano malalaman ng isang individual na pterygium na pala yun? Anong una niyang mapapansin kapag tinignan niya sa salamin yung kanyang mata? May mararamdaman din ba siya? Kadalasan wala kang nararamdaman, no? Ang kadalasan makikita mo sa salamin, tama ka. Parang may makikita ka sa gilid ng mata, sa gilid ng itim ng mata, may makikita kang parang laman. Yun na yung simula ng pterygium. At kapag pumasok na siya doon sa itim ng mata natin, tsaka lang siya tatawagin na pterygium. Okay. Minsan nasa labas pa lang siya hindi pa. Kaya habang nasa labas pa lang siya, siguro maganda sumangguni ka na sa ophthalmologist kung paano
pipigilan o kaya paano pabagal ang pag-develop niya. Okay, ano worst case scenario, Doc? Ang pinaka-worst case scenario, yung nakita natin kanina sa litrato, yung tumatakip na. Meron pa kami nakikita So, ganung mabubulag kaso. ka ba? Ganun. Yes, pwede siyang lumabo ang mata, pwede mabulag. Pero reversible ang tawag doon. Okay. Reversible cause of blindness ang pwede natin gawin. Kaya huwag kayo mawala ng pag-asa kasi ang pterygium naman ay madaling nagagamot. Yon. Kaya lang ito na yung mga sa makikita nyo sa monitor. Severe. Ito na yung ginamot to. Yung, Ito na yung yung ginamot, treated. ay, makita nyo yung flash, parang rough na yung surface ng cornea, yung mata. Tinanggal na yung pterygium. Kanina, punong-puno ng pterygium yan. No? Okay. So may pag-asa po talaga. Hindi nyo kailangan umiyak o ma-depress dahil lang sa pterygium. Alright, Doc, paano po yung treatment options? Kailangan ba, ito ba'y sasailalim lagi sa operasyon? O pwedeng merong iniinom dito or anong bang Magandang gamutan? tanong yan kasi yung pterygium, hindi yan papatakan, hindi yan na iinuman ng gamot. No? Maring may ibigay kaming mga pamatak, pero nasa tao pa rin yung pag-iingat. Kasi kung araw-araw kang nasa araw at wala kang mga sunshade o ganyan, magtutuloy-tuloy pa rin yung pterygium mo kahit anong gamot ang ibigay namin sa'yo. Yun. Okay. Ano po naman yung mga pwedeng gawin para maiwasan po itong pterygium? Preventive measures. Maganda nung tanong yan. Yung preventive, ano yan is, inisip ko nga kasi, yung sa mga workers, paano mo sila papasuotin ng shades, no? Kasi usually, protection sa eye, yung sunlight, gano'n. Yun lang ang maaring magpapigil ng konti, Okay. no? Katulad ng mga, siguro yung mga jeepney drivers, pwede sila maglagay ng konting shade kung talaga naaarawan, direct sunlight. Yung mga workers sa labas, kailangan merong eye protection silang gagawin. Okay, so it's really from the sunlight. Oo, at saka yung wind. Tsaka and the Sa wind, mga okay. sa mga fisher folk, 'di ba? Sa dagat open air yan eh. Yung Bakit sa hangin? May ano po to? Microbial po ba to? Ano? Hindi, nakaka-dry siya ng mata, no? Yung injury mismo nung physical injury nung hangin na nakaka-dry, maaring maging kung araw-araw mong gagawin, mangyayari sa'yo, magkakaroon ka ng pterygium. Pero Okay. yung lumabas ka lang ng bahay, nahanginan ka, hindi yun yung sanhi. Eh, no? kung So, huwag mag-eye kayong drops ka matatakot. everyday, hindi naman Yun, may mga, recommended or pwede yun, mga pwede. lubricant. Oo. Pwede siyang maging deterrent o maging sagka sa pag-worsen or pag-develop ng pterygium. Well, mapapagawa mo ba yun sa mga mangingisda natin? Exactly, Talaga, ano? oo. So, pag nakita natin yung karagatan natin, puro shades, naka-shades na yung mga mangingisda dahil kay Doc Nakinig yun. sa akin. Nakinig sa'yo. Pero maganda yung ano, yung sa ako sa mga ngisda, kahit yung goggles lang na pang-protective na may konting shade, pwede na siguro yon. Mahirap naman mangisda na naka-shades talaga. Well, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin. Muli, nakasama po natin si Dr. Darby Santiago, isang ophthalmologist. Thanks, Maraming salamat. Doc. Good morning.